So ito na po mga idol, vaccination program na po tayo dahil mag alas 4 na po, saktong-sakto na po sa oras po ito para po mabilis po tayong matapos dahil malayo pa yung biyabiyahin natin pa uwi. Vaccination na po tayo. Ito po yung gamot na gagamitin po natin, Coryza vaccine lang po dahil hindi pa po kaya ni madam na sabay-sabayin po yung vaccination po nito. At yung sakit lang naman po ni madam po dito sa kanilang manukan mga idol, Coryza lang po. So ito po yung gagawin natin o babaksinan natin ngayon para po maiwasan po natin yung pagkalat po ng sakit na Coryza dito sa manukan nila madam. So tara, bilisan na natin mga idol para matapos na po tayo. At yung gagamitin pala natin, automatic syringe po. Lagyan lang po natin ng ice yung bawat gilid po ng ating gamot para po ma-maintain natin yung pressure po ng ating Coryza. Ito na po mga idol, unahin po natin dito banda. So paano nga ba ibabaksin yung Coryza vaccine mga idol? Marami po kasi akong nakita dun sa Facebook page na hindi po marunong mag-inject po ng Coryza vaccine. So ipapakita ko po sa inyo kung saan po banda iturok yung Coryza vaccine para po hindi na kayo patawag-tawag po ng mga expert po sa pag-inject po ng mga manok. Kagaya po sa akin, naging expert na din po ako dito dahil po sa pag-aalaga din po ng manok para po iwas gastos po. So tara, simulan na po natin. Yung mga ganitong 2 months old na gagamitin na po natin mga idol, 0.5 lang po. Huwag niyo po masyadong palakihin yung dosage para po hindi masira yung katawan po ng manok. Automatic syringe yung gagamitin natin ngayon mga idol. So dito natin una ituturok mga idol. Yung dito yung tawag dito sa amin pitso. Kung hindi ko alam kung anong tawag dyan sa Tagalog, pero dito sa amin sa Bisaya, pitso. Ito dito, banda. Dito nyo iturok yung Coryza. Yan. Diyan iturok. So, una na to, pangalawa. Yan. Dalawa. Tatlo. Lima. Lima na. Walo. Yan. Ito. May duyan pa oh. 11. Mahalo itong diha.
Ito na mga idol, kakatapos ko lang po mag-vaccine. Lahat-lahat po ng mga alaga nila sir ko dito. 152 po yung lahat po ng nabaksinan ko po dito ng kuray sa mga idol. So hindi pa dapat to kailangan pa kasing linisan po nila sir yung area po nila dahil ito po yung nakita ko sa kanilang area, sobra pong dumi. Kaya po nagkakasakit po yung mga alaga nila dahil wala pong proper disposal po sa paglilinis po ng pagkainan at saka yung painumin po nila. Tapos itong area na po ito mga idol, isa din po ito sa maraming nagkakasakit po sa kanilang alaga dahil yung lupa po dito sa ilalim, dito, tingnan nyo. Yung lupa po dito sa ilalim, ito, basa po. Tapos maraming ipi. Diyan po namamahinga yung mga sisiw. At tendency po niyan, isa po din sa magkakasakit dyan ang yung sipon po. So kung kailangan itatanggal to, ipapatanggal natin to para po maiwasan po yung pagkakasakit po ng kanilang alaga.
Tapos itong ano nila, pahingahan, ipapagawaan po natin ng magandang disenyo po. Katulad po sa akin na yung parang hagdan lang po na disenyo pero maganda pong pahingahan. Tapos ito po dito, ito, kailangan talaga pag magpapakain po kayo ng mga alaga yung manok, kailangan malinis po ito. Sa umaga, halimbawa sa umaga magpapakain po kayo. Pagkatapos po nilang kumain, kunin nyo po yung pagkakainan po nila. Tapos hugasan nyo, patuyuin nyo para sa pagdating po ng hapon na magpapatuka kayo sa hapon, ready na po yung ano po nila, chicken federer. Tapos itong tubig na ito, kailangan din malinis lagi ito. Yan. Tapos pag magpapainom, kung magpapainom po kayo, kailangan kasi ganito yung ganitong klaseng disenyo, nakahangir lang po ito. Huwag nyo po ilagay sa lupa dahil number one po dyan na sakit, yung magkakaroon po ng sakit ay yung dala po ng kanilang paa, matatamaan po kasi yung ano nila, yung tubig po dito, yan po yung sanhi na mainom po nila, dala po yung sakit. So kailangan pagkatapos po uminom, itapon nyo po yung unang tubig po na nainom po nila para malinis po lagi yung kainuman po. Yan. So ito, may kakapatay lang po. Di na ata kinaya. Ano matay lang alam? Sipon. Oh, ito sa sipon. Kakapatay lang. Ito yung number 1 rason na bakit laging malinis yung kulungan po natin para po makaiwas po tayo sa sakit. Malaki pa yung kakailangan nila sir po dito para po maiwasan yung sakit po dito. Out of 300 plus po na manok, yung natira na lang 152. Kalahati po yung namatay po dito sa kanilang manukan. So dito, yan. Ayan, may nagsisimula na pong may tubig na po yung mata niyan. Ang kasunod po nito, kuraysa. Tapos kasabay yung sipon. Tendency po niyan, pag hindi po yan na madali magamutin, patay po talaga yung manok nito. So magsasuggest pa tayo nila sir na lahat po ng nabaksinan po natin dito na manok, yung may sakit po na kuraysa at saka sipon, ipapalagay na lang po natin dito sa kabilang kulungan para hindi po makahawa po sa iba. Ganun na lang po yung diskarte na ipapagawa po natin nila sir. Yung iba, madami naman pong malulusog, matataba, pero hindi po talaga matamaan yung saktong pag-alaga ng manok pag ganito lang yung posisyon na gagawin nyo. So dito na lang po siguro. Tapos na po akong mag-vaccine, tapos akong magturo sa incubator. Lahat-lahat na po, tinuro ko na po. Yung kailangan na lang pong ipainom ni sir, may binili po akong electrogen dyan para anti-stress po sa kanilang pag-vaccinate po sa sa kuraysa vaccine. Ipapainom po natin yan, tapos pakain muna si sir, painom, tapos wala na. Diretso na po sa pahingaan po nila. Dito na lang po sa lahat po ng solid subscriber ko na nagsusupport sa aking YouTube channel, sa Facebook page. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.